Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay July 28, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Personal Eschatology. Saan tutungo ang espiritu sa oras mismo ng kamatayan? And yung sabi po sa ating concept na personal eschatology is the study of what the Bible teaches about the future of each individual, what happens after death in the intermediate state between death and resurrection, and the ultimately in glorifying death is not the end but a doorway. Believers immediately enter God's presence and awaiting the resurrection of the body and final glorification. Unbelievers face judgment and eternal separation. This doctrine reminds us that eternal is real and personal. Our time on earth is short, but our spirit are eternal. So we live today in light of forever. And yung scripture po natin na 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi po dito, yes, we are the good courage and we would rather be always be away from the body and at home with the Lord. Sa Tagalog po, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapatlayo sa katawan at mapasa tahanan na kami ng Panginoon. And yung teaching number 1 po natin is to depart from the body is to be with Christ. Sabi po dito na pag tayo po ay na-depart na sa ating body ng yung santong spirito po natin and yung body po natin is nag-depart na po, ibig sabihin po, ito po ay nasa ating Panginoong Hesukristo na po tayo. And teaching number 2, people who died wait in the intermediate state. Sabi po dito na yung mga tao pong namatay na is talaga pong nagwe-wait sila, hindi po sila agad-agad mapupunta sa heaven or makikita ang ating Panginoong Hesukristo, pati na po ang ating Panginoong Diyos. Mayroon po silang intermediate state na hinihintay po nila yung resurrection, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, believers must live in light of eternity with God. Sabi po dito na tayo pong mga believers na naniniwala sa Kanya, ay dapat po mamuhay tayo na nandun tayo sa light ng eternity ng ating Panginoong Diyos, na habang nabubuhay po tayo, gain tayo ng puro mga mabubuting gawain na gino-glorify natin ang ating Panginoong Diyos para sa ating eternity o eternal life. And application number 1, use your remaining time on earth to serve God. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, sa life natin, na yung mga natitirang oras po natin sa mundong ito na sa earth is gawin po natin ito na tayo po ay laging nagsiserve sa ating Panginoong Diyos, na inaangat po natin siya. And application number 2, reach out to your family members and friends. Sabi po dito na lagi pong i-apply natin sa life natin na tayo po ay lagi mag-reach out, na may time tayo lagi sa mga family natin, lalo na rin po sa mga friends natin. And application number 3, face death with courage and excitement. Sabi po dito na huwag po nating gawin na nakakatakot yung kamatayan. Gawin po natin na ito po ay nag-encourage sa atin na excitement, dahil nga po makakasama natin ang ating Panginoong Diyos at magpuno tayo doon sa internal life natin, na sobrang doon talaga yung pinakamalawak na nabubuhay tayo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.